Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, July 27, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inanunsyo sa kanyang SONA, malapit ng kasuhan ang pinsang si dating Speaker Martin Romualdez. PBBM, hinimok ang Kongreso na magpasa ng batas para pababain ang buwis ng mga manggagawa at ang singil sa kuryente. I wish the entire Iglesia ni Cristo a blessed anniversary. VP Sara Duterte muling lumiban sa SONA pero nagpaabot ng pagbati sa anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ilang rallyista inaresto sa kasagsagan ng kilos protesta kontra SONA. Kapulisan at mga progresibong grupo nagkainitan. Sa showbiz, Matteo Guidicelli may sweet birthday message para sa kaarawan ni Sara Geronimo. Netizens na curious at na-excite. At 5 taon, isang misyon sa anibersaryo ng Balitang A to Z. Ang mga kwento sa likod ng balita, tunghayan. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ika-5 State of the Nation Address na nalalapit na ang pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Nagbaba naman ng marching orders ang Pangulo sa mga mambabatas na maghain ng mga panukala para mapababa ang buwis ng mga manggagawa at ang singid sa kuryente. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Itong maigpit na paalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-5 State of the Nation address na kanyang sinimulan sa flood control scandal, 1 taon matapos nitong isiwalat. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Bukod pa niya ito sa seri ng flood control investigation ng government agencies, pagkakakulong ng ilang dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno at mga kontratista. Ipinagmalaki naman ng Pangulo ang ibinigay na cash aid at fuel subsidy sa transport sector para maibsan ang epekto na nagpapatuloy na oil crisis bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Para matulungan ang middle class, hiniling niya sa Kongreso na magpasa ng tax relief measures gaya ng pag-exempt sa pagbabayad ng income tax sa mga magagawang kumikita ng hindi higit sa 350,000 pesos kada taon. We will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Binigyan naman ng standing ovation ng Pangulo ng talakayan ng usapin ng mataas na singil sa kuryente. Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Sinabi ng puno ehekutibo na panahon na para amyendahan ng Kongreso ang EPIRA o yung Electric Power Industry Reform Act dahil sa kabiguang mapababa ang singil sa kuryente. Nagpahiwatig din siya ng kahandaang gumamit ng alternatibong pagkukunan ng kuryente gaya ng nuclear energy. Binigyan din ng standing ovation ng Pangulo sa kanyang mga kataga laban sa paninira sa mga Pilipino. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. We are respectful. And we are dignified. We are Filipinos. And we do not yield. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Kamakailan lang nang ihambin na isang Chinese propaganda video ang Pilipinas sa isang unggoy sa gitna ng sigalot sa West Philippine Sea. Iginit niyang patuloy na tataguyod ng gobyerno ang Arbitral Award sa Pilipinas. Hindi naman direktang tinukoy ng Pangulong China sa mga mapanghamon at agresibong aksyon nito laban sa mga uniform personnel na nagbabantay sa West Philippine Sea. Binanggit din ng Pangulo ang Pax Silica, ang global technology supply chain kung saan isa sa mga signatory ang Pilipinas. Bahagi nito ang planong pagtatayo ng isang AI industrial complex sa bansa. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Tumagal ng halos 1.5 oras ang talumpati ng Pangulo. Kabilang pa sa kanyang mga tinalakay ay ang isyu sa pagkain, edukasyon, trabaho, pag-ahon sa mga nasalanta ng iba't ibang kalamidad, sports, gayon din ang planong rocket launch ng Pilipinas sa susunod na taon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pabor ang ilang mambabatas sa pahayag ng Pangulo sa kanyang SONA ukol sa pananagutan ng mga sangkot sa flood control corruption. Pero tingin ng ilang kritiko, wala umanong ngipin ang tinutukoy ng Pangulo na accountability sa issue. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Unang ratsyada ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang SONA matapos banggitin na madaragdagan ang mga mapapanagot ng mga politiko na nasa likod ng flood control corruption at wala umano siyang sisinuhin kahit na ito ay kamag-anak niya pa. Sinigundahan naman ni Senator Joel Villanueva ang punto ng accountability sa flood control anomalies. Dapat may managot sa flood control issues. Alam niyo ho, we have been calling for accountability. We have been submitting ourselves. Tayo ho, for so long, we have been cooperating from ICI, NBI, DOJ, Ombudsman, etc. But until now, no case, zero case has been filed against us. Pinabura naman ng ilang mambabatas ang talumpati ng Pangulo. 7.5 and may mga notable points talaga, lalo na yung binanggit nilang ako'y presidente ng lahat ng Pilipino, di lamang ng pamilya ko, ni ng mga kaibigan ko. Na talagang yung big fish or big fishes ay maisama na. And that's the reason why he has to mention his first cousin, the former speaker. People are crying out for truth, accountability sa usapin lalo na ng corruption. So that was really a plus point. Pero bagsak pa rin ang ibinigay na grado ng ilang mambabatas na kinabibilangan ng sektor ng manggagawa at kabataan. Failing grade po ang binibigay natin. Maalala natin, sinabi ni President Marcos Jr., mahiya naman kayo noong 4th State of the Nation address niya. May nahiya ba? Siguro 1.5 sa mga manggagawa. Kasi kahit pa paano, meron namang taas sahod. Pero ito ang binabanggit namin dyan, hindi yan dahil sa Malacanang o hindi yan dahil sa Dole. Yung taas sahod na 85 pesos dito sa NCR dahil yan sa patuloy na pangangalampag at pag-iingay ng mga manggagawa. Isinantabi naman ng tagapagsalita ng palasyo ang mga bagsak na grado na ibinigay ng ilang kritiko. Bibigyan ko na siya ng 100%. Kaya ako mag-grade eh. But definitely, sa akin personal na kaalaman, dahil nakakasama natin ang Pangulo sa mga meetings at nakikita natin yung mga ginagawa ng Pangulo, bibigyan ko siya talaga. Sabihin natin ng mga 90%.
Samantala, naglabas naman ng pahayag si dating House Speaker Martin Romualdez. Masakit man aniya sa kanyang pamilya, iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo at hindi siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon din siyang gawin ang tama at sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magsalita at naninindigan na wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa niyang patunayan ito. Para sa balitang ito, Kim Salinas. Tulad ng inaasahan, hindi dumalo sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte. Wala sa Batasan Complex ang ikalawang Pangulo at sa halip ay nasa United Kingdom ang bise para sa kanyang mga biyahe abroad, kabilang ang pagbisita sa Qatar at the Netherlands. Gayunpaman, ipinaramdam naman ng VP ang presensya niya online sa ibinahaging video greeting message para sa anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa bise, ang INC ay haligi ng pagkakaisa sa bansa. Pinuri rin niya ang mga programa sa edukasyon at kabuhayan ng naturang sekto. Matatandaang inendorso ng INC ang nasirang tambalang politikal ni na VP Sara at President Marcos Jr. noong 2022 national elections. Sa kabila ng hiwalayan ng unity ni na Marcos at Duterte, hindi naman ipinapanawagan ng INC ang pagpapatalsik o pagpapa-impeach sa Pangulo man o sa ikalawang Pangulo. I wish the entire Iglesia ni Cristo a blessed anniversary. May your shared faith and devotion continue to strengthen the foundations of our nation. Kapansin-pansing absent din sa SONA ni PBBM ang mga kaalyado ni VP Sara Duterte. Kabilang dyan sina Minority Senators Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Mark Villar, Bongo at Robin Padilla. Nasa detention naman sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada habang patuloy na nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa arrest warrant mula International Criminal Court. Samantala absent din sa SONA ang ilang miyembro ng mayorya, partikular sina Senators Tito Soto, Ping Lacson at Bam Aquino. Panoorin na lang sa TV, baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagblablak. Unlike in 1986-87 na ramdam talaga na may question of democracy, ngayon, syempre it's more of poverty, economy at saka yung corruption. But I really believe that our democracy is in danger. Mga ka-A to Z, patuloy ang paghihigpit ng sinturon dahil muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes na siyang ika-5 sunod na linggo na ng oil price hike sa bansa. Batay sa computation ng Department of Energy, tataas ng 7 pesos at 32 centavos ang kada litro ng diesel. May dagdag namang 6 pesos at 80 sentimos sa kada litro ng gasolina, habang aakyat naman ng 4 pesos at 22 centavos ang kada litro ng kerosene. Ayon kay Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, hindi na hihilingin ng pamahalaan sa mga oil company na hati-hatiin ang malaking pagtaas gaya ng ginawa nung nakaraang linggo. Babala pa ni Abad, maaring umabot sa 100 piso kada litro ang regular diesel kung magpapatuloy ang malalaking pagtaas sa world market. Iniuugnay ng Energy Department ang sunod-sunod na pagtaas sa tensyon sa Middle East at sa pangamba sa pagkagambala ng global oil supply. Mula June 30, lalampas na sa 20 pesos kada litro ang kabuuang itinaas ng presyo ng langis kasama itong bagong adjustment. Bukas din ng DOE sa pagtaas ng fuel discount para sa mga jeepney at UV Express, pero ang Department of Transportation anila ang magpapasya batay sa available na pondo. This week, pina-straight na muna natin para hindi na rin magkasapaw-sapaw yung kanilang recovery, no? Madami ngayon 80 to 90, pero pag na-increasean pa tayo ng ganito kalaki, baka meron ang range na ngayon ay baka 90 to 100 plus na.
Naglabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest at hold departure order laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang kaugnay ng kanyang graft case. Ayon sa korte, may probable cause para ituloy ang kaso matapos riin ang resolusyon, mga dokumento at records. Nauna nang naghain ng Office of the Ombudsman ng 14 counts of graft laban kay Ang dahil sa umano'y conflict of interest kaugnay ng isang construction firm. Ayon sa Ombudsman, may stake umano ang mambabatas sa kumpanyang nanalo ng 214 million pesos na DPWH contracts at nabayaran ng halos 199 million pesos. Naglabas din ng korte ng arrest warrant at hold departure order laban kina dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go, dating Municipal Mayor Dionisio Besana at municipal employees na sina Alan Bayani at Mario Labrador. Naharap sila sa malversation case kaugnay ng umano'y Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Wala namang inirerekomendang piyansa para sa malversation case. Itinatanggi ni Public Works Secretary Vince Dizon na minadali ang paghahain ng reklamo laban kay Leyte Representative Martin Romualdez para maisama sa ika-5 SONA ng Pangulong Marcos. Naghain ang Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman ng supplemental complaint para sa preliminary investigation laban kina Romualdez at ex-Congressman Zaldico. Kaugnay ito ng umano'y plunder, graft, bribery at money laundering sa mga pondo para sa flood control projects. Ayon kay Dizon, noong Nobyembre pa naghain ng Department of Public Works and Highways ng referral na nagre-rekomenda ng mga kaso laban sa dalawa. Naniniwala rin si Dizon na tutuparin ng Pangulo ang pangakong mapapanagot ang sinumang mapatutunayang sangkot sa flood control anomaly, kaibigan man o kamag-anak. Sinabi na ng kampo ni Romualdez na handa niyang harapin ang reklamo. Tumanggi naman muna ang abogado ni Ko na magkomento habang hindi pa natatanggap ang kopya ng reklamo. Hindi totoo na last week lang yan. Matagal nang umaandar yung prosesong yan. Pero paulit-ulit sinasabi ng ating Pangulo at ng ating Ombudsman, kailangan i-build up ang ebidensya. Hindi pa pwedeng magpapile lang ng kung ano-anong kasong, kung ano-anong kaso lang. Kailangan matibay ang ebidensya. Sa mga excited na supporters ni Catherine Bernardo at James Reid, ipinalabas na simula ngayong Lunes ng gabi sa Free TV ang pagsasama ng dalawa sa kauna-unahang pagkakataon para sa bago nilang mystery drama series na Someone Someday. Ito'y matapos ang maagang streaming sa iWant at Netflix. Gaganap si Catherine bilang si Benilda Billy Carino na isang strong at independent woman at CEO ng dating app na Love List na layong tulungan ng mga kababaihan na makahanap ng makabuluhang relasyon. Gaganap naman si James bilang si Jordan Valentine, ang matalik na kaibigan ni Billy mula pagkabata na isang IT expert, negosyante at artist. Kasama rin sa pangunahing cast si Maha Salvador bilang Abigail Abby Mercado na isang misteryosong babae at masugid na tagahanga ni Billy. Ayon sa mga direktor na sina Chad Vidanes at Dolly Dulu, tatalakayin ng serye ang women empowerment, modern dating at ang pagbabago ng pananaw sa dating apps. Kabilang din sa cast sina Dimples Romana, Roel Santiago, Rita Avila, Makoy De Leon, Daniela Straner at child actor Migs Casimiro. Gabi-gabing mapapanood ang Someone Someday simula ngayong Lunes, July 27, 8:45 p.m. Dito po yan sa A to Z. Susunod, ilang mga kabataan inaresto sa kasagsagan ng kilos protesta ngayong SONA. Mga pulis at mga progresibong grupo nagkainitan. At mga celebrity at high-profile personality na dumalo sa SONA. Alamin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Nagka-arestuhan at nagkagirian. Ilan lang yan sa mga eksena sa mga pagkilos na isinagawa sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kasabay ng ika-5 State of the Nation address ng Pangulo. Nagsagawa rin ng sariling SONA ng sambayanan ang mga civil society group para ilahad ang anila ay totoong estado ng bansa. Ang detalye sa balitang A to Z, hatid ni Naomi Almohano. Kasabay ng ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., SONA ng sambayanan naman o People SONA ang ikinasa ng mga progresibong grupo dito pa rin yan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. At kasabay nga ng init ng panahon, nagkainitan din ng mga otoridad at mga miyembro ng mga progresibong grupo nang makita nilang pinoposasan at inaresto ang mga kabataang kasama sa kanilang pagkilos. Bakit inaresto? Bakit inaresto? Bakit? Hindi magkagulo ka dito? Hindi. Bakit inaresto? Bakit kayo inaresto? Kinalampag at tinangkang basagin ng miyembro ng mga progresibong grupo ang pintuan ng BJMP bus matapos makitang isa-isang ipinapasok sa loob nito ang nasa 3 kabataang nakaposas. Hindi namin sila matunton o malaman ng pangalan kasi nung hinihingi namin sa kapulisan na iharap sa amin yung mga inaresto at ipaliwanag kung bakit sila inaresto, ayaw pong iharap sa amin. Ayon sa otoridad na kasamang humuli sa mga kabataan, inaresto ang mga ito dahil hinarang naman ng mga miyembro ng grupo ang bus kung saan nakasakay ang mga inarestong individual. Kinundi na rin ng grupo ang kawalan umano ng crowd commander ng hanay ng mga pulis na siyang haharap sa kanila at magpapaliwanag sana ng ginawang pag-aresto. Mukhang plano talaga ng pulis na arestuhin yung mga miyembro ng Vandals United. Mali ang ginawa ng pulis na sa loob mismo ng hanay natin mag-aaresto. Aniya, galit ang mga kabataan sa korupsyong nangyayari sa bansa kaya sila nakisama sa pagkilos. Ang dapat aniyang arestuhin, yung mga nagnakaw umano sa kaban ng bayan. Ang dapat na inaaresto yung mga kurakot, yung mga kontraktor, yung mga nagtatago sa batas tulad ni Bato de la Rosa. Nitong umaga rin, bahagyang nagkatensyon sa pagitan ng mga otoridad at bagong alyansang Makabayan Southern Tagalog dahil naman sa issue ng permit to rally. Hanggang 8:30 lang kami, sir. Anong oras na? Pagbigyan nyo na kami. O, orasan nyo ba? Magkaroon tayo ng action. Yun lang po. Hanggang anong oras yung programa nyo? Bigyan nyo kami hanggang alas 9. Pinagbigyan na lang natin kasi for maximum tolerance. Pagka nag-uusap yung leader, hindi mapagbigyan yung isa, hindi rin tayo mapagbigyan, nagkakaroon ng tulak-tulakan lang. Samantala, sa kabila ng kaguluhan, nagtagpo at nagmarcha patungong New Capital Estates 1 ang mga grupo kabilang ang Kilusang Mayo 1, Bayan, Gabriela, Piston at maging interfaith groups. Ito'y para isagawa ang taunan din nilang People SONA o SONA ng Sambayanan. Kanilang patuloy na panawagan ng accountability at pagwakas sa korupsyon. 1 year after, siya ang kahiya-hiya dahil mabagal ang corruption investigation, hindi umaabot hanggang Malacanang ang investigasyon, selective ang prosecution. Anila, so ano na? Mahigit 1 taon na nang sinimula ng investigasyon sa flood control anomalies pero hindi pa rin nakukulong lahat ng sangkot. Kinundi na rin nila ang napipintong pagtatayo ng Paksilica sa bansa na anila'y banta sa hanap buhay ng mga magsasaka gayon din sa kalikasan. Naagaw ng mahigit 4,000 hektare ng mga magsasaka dyan sa Central Luzon. Ang Paksilica ay sasaid sa ating minerales na nagkakalaga ng $1 trilyon. Sinasalamin umano talaga nito na isang puppet daw ng Amerika ang bansang Pilipinas. Tinalakay din ang issue sa wage hike na hindi anila sasapat, nakalululang pagsirit ng presyo ng gasolina at kakulangan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga manggagawang Pinoy. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.
Sinisiyasat ng Philippine National Police ang posibleng ugnayan ng dalawang bomb-related incident malapit sa Department of Justice at sa Senado. Ilang oras bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang umano'y improvised explosive device ang sumabog malapit sa entrance ng DOJ sa Maynila bandang alas 12:17 ng madaling araw kanina. Habang isa pang kahina-hinalang IED ang na-recover malapit sa Senate Building bandang alas 8:13 naman ng umaga. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., malaki ang posibilidad na magkaugnay ang dalawang insidente. Patuloy na tinutukoy ng pulisya at iba pang law enforcement agencies kung sino ang nasa likod ng mga ito at kung ano ang motibo. Sinusuri na ng PNP Explosive Ordnance Disposal Group ang device na nakuha malapit sa Senado. Sa kabila naman ng mga insidente, nanatili umanong generally peaceful ang sitwasyon sa Metro Manila. Isa yan sa mga contingencies na ginawa natin. Merong bomb threat, merong actual bombing, may shooting. Isa yun sa mga contingencies. That's why nakaka-recover tayo ng mga ganyan. Kanya nga lang, nalusutan tayong may sumabog in front of the Department of Justice. Yung IED na to ay walang charge. O ibig sabihin wala siyang sharp nail. Pang-terol lang, pantakot. 7 sa bawat 10 Pilipino o 72% ng mga adult Filipino ang naniniwalang malaking problema sa bansa ang pagkalat ng mali o pekeng impormasyon. Ayon yan sa July 2026 survey ng Pulse Asia. Sa bilang na ito, 32% ang nagsabing very big o napakalaki ang problemang ito, habang 40% naman ang itinuturing ang disinformation bilang somewhat big o medyo saktong laki lang. 24% naman ang hindi makapagpasya, habang may 4% ang nagsasabing maliit na problema lang ito. Sa kabila ng malawak na pag-aalala sa disinformation, 56% o mahigit kalahati ang nagsasabing maghahanap sila ng mapagkakatiwalaang source ng impormasyon para alamin kung alin sa mga magkasalungat na impormasyon ang totoo. Lumabas din sa survey na 41% o 4 sa bawat 10 individual ang posibleng maniwala sa isang impormasyon kapag marami ang nag-share nito online. Isinagawa ang survey mula June 28 hanggang July 3 at 6 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,400 adult respondents. Inirereklamo ng ilang environmentalists ang paggamit umano ng Department of Environment ng pesticide gas sa gitna ng protesta nito sa tapat ng DNR office nitong weekend. Pero sa pahayag ng ahensya, isa umanong nakaschedule na disinfectant mist ang nakitang puting usok doon at hindi ginamit na pantaboy ng mga rallyista. Samantala, sa Marikina City, pinalagan ng mga residente at lokal na pamahalaan ng lungsod ang planong pagpuputol ng matatandang puno sa kanilang lugar. Partikular, sa Provident Village malapit sa ilog ng Marikina na layong bigyang puwang ang itatayong tulay doon. Wala pa namang inilalabas ang DNR na clearance o permit, pero nakabinbin ang request habang kinakalap ng DPWH ang mga dokumento. Balita mula sa Washington, D.C., USA. Nagpahayag si US President Donald Trump na muli siyang tatakbo sa 2028, bagamat ipinagbabawal yan ng US Constitution. Sa rescheduled White House Correspondents' Dinner sa Washington nitong weekend, inilabas ni Trump ang Pulang Trump 2028 cap at nagbiro na balak niyang tumakbo para sa ika-4 na termino bilang Pangulo ng Amerika. Inilatag pa niya ang kanyang plano na kumandidato para sa susunod na eleksyon. Pero agad namang nilinaw ni US President Trump na nagbibiro lang umano siya. Nauna nang naantala ang una sanang dinner dahil sa umano'y assassination attempt laban sa Pangulo noong Abril. Binanggit din ni Trump ang madalas niyang pakikipag-usap sa media at sinabing mas may pagkakataong magkaroon ng magandang balita kapag hinaharap ang mga reporter. Sa dulo ng kanyang speech, sinabi pa ni Trump na may malaki siyang respeto sa mga journalist.
Sabay biro na malulugi ang mga ito kapag wala na siya. Muli namang binatikos ni Trump ang tinawag niyang fake news media, maging ang ibang journalist at kanyang mga kalaban sa Democratic Party. I'm pleased to announce my intention to, and this is somewhat of a scoop, my intention to run for a 4th term as President of the United States. I won 3 times. Now I'm going to do it again. Dumalo ang ilang celebrity, public figure at high-profile personalities sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa nitong Lunes. Tulad nung nakaraang taon, walang tradisyonal na red carpet pageantry sa SONA bilang bahagi ng panawagan para sa mas payak at modest na pagdaraos. Pero hindi kaya't ang mga bisita na magsuot ng formal na attire gamit ang barong Tagalog at Filipiniana. Kabilang sa mga dumalo, ang aktres na si Yasi Fresma na kamakailan ay na-engage na kay Pili Representative Luigi Villafuerte. Naroon din si dating Senator at boxing legend Manny Pacquiao, Batangas Governor Vilma Santos Recto, Leyte 4th District Representative Richard Gomez at Bayambang Mayor Nina Jose Quiambao. Namataan din ang mga asawa at partner ng ilang opisyal, kabilang sina Audrey Zubiri, Cathy Pimentel at Sandra Rocha Araneta. Sa aming pagbabalik, pregi na ba? Netizens na intriga sa best year ever greeting ni Matteo Guidicelli kay Sara Geronimo. At happy anniversary, balitang A to Z. News team, binalikan ang memorable moments sa kalahating dekada ng pagbabalita. Susunod na yan, dito lang sa Balitang A to Z. Usap-usapan ngayon sa social media ang hinala ng ilang netizens na umano'y buntis na ang nag-iisang Filipina pop princess, Sara Geronimo. Kilig to the max kasi ang fans sa pagbati ng aktor na si Matteo Guidicelli sa ika-38 kaarawan ng asawang si Sarah G nitong weekend. Ang teksto sa IG post, quote, "Happy birthday, my love. This will be the best year ever." At tingin tuloy ng ilang fans, baka buntis na nga ang singer-actress. Kaya naman, marami ng social media users ang na-excite at nagpaabot ng advance congratulations. Wala pa namang komento sina Matteo at Sara sa usapin. Pero nauna nang nakaagaw pansin ang bagong vlog ni Sara sa YouTube kung saan nakaduet niya ang ama na si Daddy Delfin. Matatanda ang nagkahiyudwaan sina Sara at kanyang mga magulang dahil hindi umano sila pabor sa biglaang kasal ni Sara G at Matteo noong 2020. At eto kamakailan lang ay nagkabati na rin lahat sa wakas. Sobrang proud ako sa anak kasi Daddy. siguro sa kanya lang ako nakakuha ng lakas ng loob. Sobrang saya ako tsaka masyado ako natouch sa mga kanta. Parang kasi habang kumakanta kami para akong maiiyak eh. Sobra akong masayang-masaya dahil I got to do this with the dearest person in my life. Siyempre, ang tatay at nanay ko, kasama ko ang tatay ko ngayon. Sharing beautiful music, performing together is such a dream come true. Mga ka-A to Z, alam niyo po ba na araw din ng SONA taong 2021 nang unang umere ang ating programang Balitang A to Z. At ngayon, makalipas ang 5 taon, iisa pa rin ang ating misyon, ang maghatid ng impormasyon at inspirasyon. Kaya naman bilang paggunita sa ating anibersaryo, tara po at balikan natin ng ilan sa hindi malilimutang sandali mula sa ating newsroom.
5 taon na magmula ng unang sumahimpapawid ang balitang A to Z mula sa ating newsroom dito sa Strata 2000. Sa kalahating dekadang yun, ano-ano nga ba ang mga tumatak na pangyayari sa ating mismong mga tagapagbalita? Siguro nothing beats the first time. Yung first time nating umere, July in 2021, July 26, 2021, yan po ang huling SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. And yung surprise for the whole Philippines, that was the first ever Olympic gold win. Itong Senate shooting, isa yun sa pinakakatakutan namin. Siyempre nandun si Ace Cruz. Nagkaputukan nung gabing yon. Actually, patapos na yung coverage ko. Biglang may aarestuhin daw, sabi ng OSAA, ng Senate Sergeant at Arms. Tapos, ang bilis ng pangyayari. May mga dumating na mga Marines, may dumating na mga armadong grupo. Tapos, yun na. Palapit na ako dun sa scene, biglang bang, 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 bang. Unang pumasok sa isip ko, siyempre yung balita, makapaghatid ng balita at malaman ano yung dahilan ng pagputok na yon. At sumunod na yung parang, teka, kailangan ba talagang may putukan na mangyari dito sa Senado? Yung translation coverage ko this year, doon makikita mo yung faith, yung pananampalataya, yung paniniwala ng mga tao doon sa sinasamahan nilang prosesyon na yon. And siguro, yung isang reason din bakit siya memorable for me is yung cameraman ko noon, nagkahiwalay kami habang nagko-cover kami kasi natangay kami ng mga taong sumama sa prosesyon. So, napunta ako sa gitna, napunta siya sa may unahan. So, that time parang andun yung takot mo. Ito yung maghahanap ka talaga ng mga case study, yung mga exclusive stories ko na talagang human-centered. Yung pinaka-recent ko na story, ito yung nag-aayos lang ng jeep tapos bigla siyang na-hit and run. Mula politika, usapin ng pitaka at bituka, at marami pang iba. Sama-sama nating binantayan ang mga ganap sa kabila ng mga hamon. Nag-live kami sa isang rally, dyan lang din sa may Ortigas. And then, after nung live namin, ang dami na namin nakitang comments and videos sa TikTok saying na bias daw kami, na mali-mali daw yung information na sinasabi namin. Which is, I'd like to clarify din na hindi humali yung information namin doon kasi galing po yun sa authority. Pero higit sa lahat ay ang mga kwentong may kurot sa puso. Sa Cebu, kahit ako mismo na-touch ako doon, yung bayanihang Pilipino pala, totoo pa rin pala kahit sa panahong ito. Imagine, pagdating namin doon, talagang wala akong alam na ganun pala katindi yung dinanas nila. Pero, nagtutulungan pa rin sila. Nag-blood donation drive tayo sa unang taon niya. Parang it's our way of public service. Siguro yung pinaka-inspirational story for me ay yung first time natin gumawa ng charity project natin. Every Christmas we do that. But the first visit we did dun sa Bahay Aruga, which is the halfway house para dun sa mga pasyente na may cancer, especially kids. Like I said, life is hard. Meron naman tayong mga kanya-kanyang dalahin sa buhay. Pero kung makita mo yung innocence ng bata na may pinagdadaanan siya na mas mabigat, na hindi mo ma-imagine na yun yung pinagdadaanan nila na kalbaryo sa buhay at sa kalusugan nila. And yet, they managed to smile, hoping to inspire others. Ako pa yung na-inspire lalo. So that one is I would say, the most inspirational story we've had. Kaya naman sa ating anibersaryo, isang malaking pasasalamat sa ating mga manonood dahil sa inyong patuloy na pagsama sa ating pagbabalita ng mga impormasyon at kwentong puno ng inspirasyon. Happy anniversary po sa ating lahat na bumubuo ng Balitang A to Z mula sa ating crew sa loob at labas ng himpilan, sa ating mga boss sa ZBNI at A to Z at syempre sa ating mga manonood na patuloy na sumusuporta sa ating programa. Isang karangalan po ang inyong patuloy na pagtitiwala. Maraming salamat. At muli, kung kayo ay may mga kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi
Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula kay dating Pangulo ng Pilipinas na si Fidel V. Ramos. Ang sabi niya, ang pagbibigay kapangyarihan sa mamamayan ang pundasyon ng pambansang kaunlaran. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.